nabanggit na Presidente kaninyo, you will focus muna doon sa 15 top contractors. Again, so Yes. opo. So dito po mag-ano yan para mag-audit kayo, mag-iimbentaryo kayo doon po sa performance ng mga contractors na ito sa bawat proyekto ho nila sa iba't ibang bansa, sa panig ng bansa. Opo, yan ang ginagawa namin. We are going to field validate actually all the works that are being undertaken under their contract. Okay, sige po. And then papaano po yan, sir, kung lumalabas nga na lisensya nila ang ginagamit pero nag-subcontract sila? At yung nga po ang anong pananagutan dito ng district engineer o in charge doon ng DPWH kung region man kung sakali po na sumunod po sa paper process pero actual yung naka-subcontract nito wala naman talagang ni equipment, walang kakayahan. Well, we have to, we have to validate actually if actually indeed actually may subcontract agreement yung dalawa. Kung may tingnan natin, kung may documentation that we will find na meron pala silang nag-subcontract dun sa principal contractor, then I think we'll impose actually all the sanctions that is needed actually sa kanila, both the subcontractor and the contractor itself. Opo. Di ba, Sec, meron din kayong regulasyon doon sa mga construction companies? Dati-rati po yata, ay dapat ang may-ari ng mga equipment mismo yung kontratista, pero ngayon po bumapayag na kayo sa lease ng mga equipment? Tama yun, Ted. For as long as they own or a lease of the equipment, but they have to show proof that the equipment is already on lease and with them. Yun ang mga namin, yung mga requirements. Hindi yung ililis pa nila. When they bid, they have to show that they have already leased actually the equipment that they want to use for the project.